ang Honda Click. Tanungin nga natin anong nangyari. Ano nangyari, boss? Yep, that's me. Siguro nagtataka kayo kung bakit ko tinutulak yung Honda Click dyan sa Camp 7 ng Cannon Road. Ganito kasi nangyari dyan. Nakatapak ako ng Good morning guys, grabe, ganda dito. Tarlac. Medyo mataas-taas na rin yung sikat ng araw. Na guys, approaching na tayo sa exciting part ng Cannon Road. Ayun sila, naka-bird. Yun, ang bira, ganda. Reset na natin tong trip A. Nagpapultang tayo. Yun, Sarap naman ang pastel mo, sir. Order ka? Kaya ba? Kaya ba ng click? Kaya yan, pambiya subok na yan Bakit na kami ng Baguio? Ayan, ganda ng bundok na to, Ang bira guys, nag one bar na guys, nakikita nyo ba? Baka tumirik tayo dito sa Cannon Road. Ayan, samahan nyo akong manalangin guys, na umabot tong one bar natin hanggang dun sa may Baguio. Wow, ganda ng Cannon Road. Woo! Grabe yung creation ni Lord, no? Ang ganda. Ganda. Good morning, anong oras ba? Time check 12:53. May biyahe na naman tayong gagawin. So, pero hindi ko gagamitin itong Bergman kasi ang gagamitin ko ay itong Honda Click. So nabasa nyo naman siguro sa may title ng video natin, Actually marami kasi nagre-request ito. Dati pa na gawin ko naman ito sa Honda Click 125. So let's see. Tingnan natin kung kakayanin itong Honda Click, itong challenge na ito. So sa biyahe na ito, makakasama natin yan sila Christian. Ito yung madalas nating makasama sa long ride. Kasama ko rin din yung pinsan ko, yan si JM. At yung pinsan kong, yung pamangkin kong isa, makakasama natin sa ride na yan. So, yun. So, yung intercom natin, dalawang Freedcon tayo. Tapos yung Cardo gamit natin. Tapos yung kay Smith, Hisnox, na pag-connect namin 4. So, Bluetooth connection lang. So, ayos. So, yun na. Let's go na. Medyo umaambon, pero sana hindi naman to umambon papunta na dun sa Manila, pa norte na. Let's go. Yun Lord, ingatan mo kami sa aming pagbabiyahe papuntang Baguio, Atok. At ingatan mo rin yung mga motor namin, Panginoon, walang magkaroon ng aberya sa gulong, sa panggilid, sa makina, sa mga electrical, sa lahat. Makarating kami at makabalik din kami dito ng safe and sound sa Cavite. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Moving na tayo guys. Tayo sa time check is, ang time check ng move natin halos alauna, sa 12:58 nag-move tayo. Kaya sila Christian sa harapan, kaangkas niya si Smith, dala-dala yung Bergman natin. Tapos ito, gamit ko tong Honda Click 125. So matagal na tong nire-request sa akin laging may naglalagay sa comment nito, laging may nagre-request sa comment natin kung kakayanin ba ng Honda Click ang makarating ng Baguio ng full tank only. So ngayon, good news tayo kasi open na yung Cannon Road. Nung mga nakaraang week, nung mga bagyo-bagyo, sinara siya Pero naka-join tayo sa group page FB ng Cannon Road. So bukas naman daw. Chinek ko rin sa Google Map, doon tayo pinapadaan sa Cannon Road. So tingnan natin kung aabot ba. Napahanginan ko na rin pala yung gulong nito. So isa sa mga factor para tipid sa gasolina yung motor, dapat tama yung PSI ng motor. Yun, siguro gawin na lang din natin yung ginawa natin dati sa Bergman. Sa Manila tayo nagpa full tank. Malapit na lang naman yon, mga less than 20 kilometers dun sa may Shell Calao, yung malapit sa may kilometer 0. So doon tayo magpapagasolina. Doon na sisimulan yung challenge natin. Let's go! So pinipili namin talaga yung gantong oras ng ride kasi walang traffic, tuloy-tuloy lang ang biyahe, tsaka hindi mainit. Welcome, nandito na tayo sa Manila. So we're officially here in Manila. So dyan sa may unahan, bago lang magluneta, halos tapat lang ng luneta, doon tayo magpapagasolina. May Shell doon. So yun, dito na tayo sa may yung luneta guys, yung kilometer 0 andyan. So dito magpapagas tayo dito. Tapos dito na rin tayo dadaan sa may ilalim ng LRT yung gagawin nating ruta. Dati kasi pag nagbabagyo ako, doon ako dumadaan sa may pier, sa may Valenzuela na labas ko nun. So ngayon dito tayo sa ilalim ng LRT. So pagas muna tayo. Yun, sige kuya, sagad mo. Ayun guys, nakikita nyo yung gas 200. Guys, pinapultank na natin. Guys, pinapultank na natin yan. Kita nyo, full tank.
So yan, tingnan natin. Uy, sticker na lakbay ni Ilay oh. Tingnan natin kung aabot tayo ng Baguio mula rito sa Manila. Tingnan natin kung aabot tong Honda Click natin hanggang dun sa may Baguio. Hopefully umabot. Let's see. Reset na natin tong trip A. Nagpa-full tank tayo. Pero yung kanina nireset ko, naglalaro siya ng 56 kpl. Reset natin tong trip A, guys. Yan. Okay. So yan, naka-reset ha. Kitang-kita nyo, nireset natin dito sa may katabi lang ng kilometer 0. So tingnan natin kung aabot nga ba tong click. Na guys, dito tayo sa may ilalim ng LRT. Ang problema lang talaga dito pag dito tayo dumadaan, grabe yung stoplight dito. Parang every 50 meters nag-i-stoplight. Ayan, katulad na ito. Tapos paglagpas natin may stoplight na naman doon sa harapan. Yun lang yan, katulad nun, nung Move It ba yun? Joyride, yun, nag-stoplight. Huwag yung gagayahin yun. Sa Valenzuela, sa may loob ng pier naman, ang kalaban mo naman doon pag natsyempohan ka ng mga truck. Pero maganda naman doon, tuloy-tuloy ang biyahe doon. Wala masyadong stoplight doon kasi looban yung dadaanan mo. Sa may Malabon, looban ng Malabon yung daan mo. Tapos labas mo, Valenzuela na. Dito naman, dire-diretso lang naman to. Kaso ang problema na ito, sobrang dami talaga lang ng stoplight dito. Yun lang. Yun, dito tayo sa may monumento. So, to dire-diretso na lang to. MacArthur Highway na tong kalsada na to eh. Dire-diretso na lang yan. Pabulacan, Pampanga, Tarlac, Pangasinan, hanggang makarating tayo dun sa may La Union. Tapos, simula na ng akyat sa may Cannon Road, sa may Rosario, La Union. Paakyat na yun na Benguet, Baguio. Tinignan ko yung KPL na ito, no? Tingnan natin, silipin natin. Yung KPL niya naglalaro ng 50.1 no? Kasi dahil ang daming stoplight kasi doon, so factor yon, pahinto-hinto, so kaya mababa yung KPL. Pero mamaya pag nagtuloy-tuloy naman ang takbo na to, doon banda sa may Pampanga, Tarlac, baka tumaas yung KPL natin. Dito na tayo sa may arko ng Malolos, Bulacan. So far, nakakailang kilometers ba tayo? Nakaka 37.6 kilometers na tayo. At according sa ating record, 54 kpl yung kilometers per liter. Kung maalagaan natin tong ganito, 54 kpl, baka umabot. Pero tinan natin kung aabot. Good morning again. Dito na tayo sa may Pampanga. So papasok na tayo ng Apalit. Siguro makakarating kami sa may first checkpoint namin sa may Tarlac City, mga 5 onwards siguro, mga ganyan. Tapos higop lang kami ng mga mainit na kape doon para gising yung diwa natin. Tapos doon na rin siguro tayo abutan ng liwanag. So far pataas ng pataas yung ating KPL. Ngayon ang KPL natin 55.5 na yung kilometers per liter natin dito sa may Honda Click. Approaching na tayo ng San Fernando, Pampanga. Time check is 3:52. Mag-alas 4 na, no? Lapit na tayo sa first stopover natin. Siguro mga plus 1 hour na lang yan. So dito marami nagtatanong dito, no? Pag nag-Google Map kasi kayo, hindi kayo ituturo ng Google Map dito. Doon kayo sa looban. Pero dito, kakanan lang kayo dyan, tapos U-turn lang kayo, tapos doon ulit ang labas nyo, padiretso. Wala kasing way dito padiretso eh, no? May harang dyan. So kailangan natin kumanan, tapos U-turn tayo bandang unahan para dumiretso doon. Yun guys, around 75 going 76 kilometers, nagbawas na ng isang bar yung Honda Click, no? So 6 naman ang bar nito, yung full tank nito 6 yung bar niya. So nagbawas na ng isa, so 5 bars na lang. At naglalaro yung KPL natin sa 55.7 kilometers per liter. Time check 4:08. Takbuhan ano lang tayo, 60 kilometers per hour. Mga ganyan lang takbo natin. Time check is 4:20. Dito na tayo sa may Angeles City, Pampanga. Ito yung lugar ng Pampanga na ano eh. Oh, parang airport yung kalsada rito eh, no. Yun, no. Bira parang ano eh, yung runway sa airport eh. Yun sila, oh. Ganda ng kalsada rito, guys, oh. Dire-diretso lang. Tuloy-tuloy lang tayo. At yung isa naming angkas eh, ano na, give up na. Gusto na mag-commute pa uwi. Guys, sakto 100 kilometers. Ayun, no, kung nakikita nyo mula dun sa may kilometer 0, 100 kilometers na siya. At approaching na tayo dito sa may Tarlac. Ayan. So pag nakita nyo na tong tulay na to, ayan, Tarlac na yan. Bamban Tarlac.
Naging controversial yung mayor nito dati, di ba? Yan o, Bamban, Tarlac. Time check is 4:42. Yan. Hey! Welcome to Tarlac. Tarlac na tayo, boys. Ang lakas na ng ilaw dito, oh. Ito na. Sakto, 100 kilometers. So, from kilometer 0 pala, no? Hanggang dito sa may bago mag-bridge ng Tarlac. 100 kilometro pala. Kung via MacArthur Highway yung daan natin. Malapit na tayo makapag first stop over. At ngalay na yung isa nating angkas. Makapagkape-kape na rin. Let's go! Yan, Tarlac City na, guys. Lapit na tayo. Doon na magpapagas yung kasama natin, itong naka SkyDrive crossover. Pero 3 bars pa ata yung gas niya, mga 2 bars ganyan. So far nakaka 120 na. Ayun, 119.5 kilometers na tayo. Isa pa lang din yung gasolina na nababawas. Isang bar pa lang din yung nababawas natin. Town proper ng Tarlac. At nagbawas na ng 2 bar yung gasolina natin. 122 kilometers. Tapos yung ating kilometers per liter is 56. Uy, tumaas! Naging 56 kpl tayo. So yan, 122 kilometers. Nagbawas na ng 2 bar. Dito tayo sa may Tarlac City. Hindi ko nga aabot pa. Pahinga muna tayo dito saglit sa Shell Select Tarlac City. Dulo ng Tarlac City to. So after nyan, paano na yan? Pa Herona, Papaniki. So dito muna tayo. Titikman natin yung ginawang pastil ni JM. Tapos si magpapagas lang muna to si JM. So far, guys, 5:33, no? Ayan, pa sunrise na, oh. Kita nyo? Ayan, oh, pa sunrise na. Tapos nakaka 130 kilometers na tayo. 2 bar na yung nagamit natin. Tapos 56.2 kilometers per liter yung kanyang average fuel consumption. So medyo okay to, mataas. Tara, kape muna tayo dito. Sarado ba? Bukas pala. Yun. Dito na kami sa may dulo ng Tarlac City. Yun, dami, oh. Grabe yung ginawang pastil ni JM, oh. Dami niyan siya, hanggang atok yan, ah. Siyempre, kailangan natin mabuhay. Kaya mo na kami dito. Breakfast lang kami. Siguro from here hanggang dun sa may Rosario La Union, 70 kilometers pa. Mga ganyan siguro. Hindi din sure. Ngayon, oh. Ano lasa ng pastil mo? Sarap, siyempre. Siyempre gawa mo yun, eh. Alam ka lang sabihin mo hindi masarap yan. Bias. Gawang game yan. Sarap yan. Time check is 5:44. Siguro mga nasa East Larga na kami. Tapos dire-diretso na yun hanggang Rosario La Union. Bago kami umakyat ng Quezon Road, stop over muna kami. CR break lang kami dun sa may Shell Rosario. Tuloy-tuloy na hanggang Baguio. Tapos yun, picture taking na sa Lions Head. Ubus, oh. Grabe, sarap ng pastil pastil ala JM, eh, oh. Ano yan, bebenta ko yung isang jar niyan, 500. Dami, no? Ilang breast yun? Parang ano yan. Kilo din, no? Hindi umabot. Hindi umabot 1 kilo, no? Anot. Pero ang dami. Kalahati. Siguro mga anim na chicken breast. 200 yun. Magkano binayad natin sa chicken breast? 200. Kasi ang isang kilo niya, 300. Pwede na. Magkano pastil niya? 20? Oo, tapos lang, yung isang galon. Oo, lit lang. Grabe. Na. Maliwanag na, oh. A few moments later. Yun, oh. Kakatapos lang namin kumain. Sarap naman ng pastil mo, sir. Order ka? Order kayo. Ano lang yan? Mag-business ka na ng pastil. Ganda na sunrise. Thank you, Lord, sa magandang panahon. So, yun, prepare na kami at paalis na rin. Dire-diretso na to. Next stop over namin sa may Shell Rosario La Union. Bago kami umakyat ng Quezon Road, CR break lang. Kahit lang, hindi na kami kakain kasi kumain na kami dito, eh. So, let's go! Alis na tayo. Yun, oh. So review lang ulit natin. 2 na yung nabawas sa gas natin sa bar. Time check 6:33. Average fuel consumption natin 56.1, kung nakikita nyo. Tapos so far nakaka 130 kilometers na tayo. Simula ron sa kilometer 0 kung saan tayo nagpagas. So let's go na. Yan na, maganda na, oh. Maga na. Sumikat na ang haring araw. Let's go. Ayun sila, oh.
Bergman natin, oh. Iba yung nagdadrive ng Bergman natin, oh. Nga pala guys, no? So syempre hindi naman namin gagawin tong challenge na to na wala kaming backup. So meron tayong dalang jerrycan, ito. Lalagyan na to natin ng gasolina mamaya. Siguro pagdating natin ng Rosario La Union, lalagyan to natin ng gasolina para kung sakali man na hindi tayo umabot sa Baguio, tumirik tayo dun sa Quezon Road. So meron tayong gasolinang baon. Let's go! Mula rito sa pinanggalingan namin hanggang doon sa may next na stopover namin sa may Rosario, Shell La Union, nasa 80 plus kilometers pa. So kulang-kulang 2 oras pa siguro yun. Kung ganito yung pacing natin, mga 60, kulang-kulang 1 oras mahigit, mga ganyan, 1 hour and 30 minutes or 40 minutes. Ganda ng araw, oh. Woohoo! Sumikat na siya. Tsaka medyo malamig din yung simoy ng hangin dito ngayon, oh. Amihan season na kasi, patapos na yung November, so magdi-December na. So yung ganitong klima ng umaga, ang sarap. Medyo malamig-lamig sa balat. Ganda. Paganda pa ng paganda yung view dito mamaya guys. Pagpasok natin ng Pangasinan, yan, maganda na yung mga view doon. Yun na, maraming salamat. So palabas na tayo dito sa may Tarlac City at papasok na tayo ng Herona Tarlac. Yan, so dahil medyo maluwag na tayo dito ngayon sa Tarlac, medyo magbibilis na tayo ng konti. Siguro mga takbo na natin 60 plus to 70. Medyo maluwag na kasi dito sa Tarlac, kaya medyo magbibilis tayo ng konti para hindi rin tayo masyadong matagal makarating ng Baguio hanggang Atok. Yan, 66 hanggang 70. Let's go! Approaching na tayo guys, arko ng Paniki, Tarlac. Ayan. Ito sila, gamit yung Bergman natin, Ganda ng Bergman natin guys, Tignan nyo naman, pogi, Pogi. Ayan na, arko ng Paniki. Paniki, Tarlac. Good morning guys, grabe ang ganda dito, Tarlac. Medyo mataas-taas na rin yung sikat ng araw. Bergman! Na-all, naka-Bergman. Mungkada na tayo guys. Second to the last na bayan dito sa Tarlac. After neto, bagong San Manuel na, tapos Pangasinan na. Nakaka 154 kilometers na tayo galing doon mula sa kilometer 0. Tapos yung KPL natin, ayan, pababa na ng pababa yung KPL natin, kanina 56 ngayon 55.9 na lang. So kasi medyo mabilis na rin yung takbuhan namin dito. 60-70 na yung takbuhan namin dito kasi malawak na yung lugar. Kaya yun, pababa yung KPL. Approaching na tayo ng last na town dito sa may Tarlac, itong bagong San Manuel. Time check is 7:21. Oy nga pala, nagbawas na ng isa pang bar yung gasolina natin. So 3 bar na lang. From 6 bar, naging 3 bar na lang tong gasolina natin. Pag itong Honda Click natin, umabot to ng 2 bar doon sa may paanan ng Quezon Road. Mukhang alanganin tayo kasi ahon na doon Mas malakas na kumonsumo ng gasolina doon sa may pag-akyat na ng Quezon Road. Pero kung itong 3 bar na to, umabot hanggang doon sa Rosario La Union, bago sa may paanan ng Quezon Road, baka sakto 1 bar nasa Baguio tayo. Pero kung 2 bar, dahil paahon na siya, tingnan natin, malalaman natin kung aabot yung 2 bars natin doon pagdating natin doon sa Rosario La Union. Ganda guys, grabe. Malapit na tayo sa Pangasinan. Siguro isang ganito pa na kalsadang malawak yung susunod after ng puno na yan.
Pangasinan na yun. Wow, ganda. Ang lawak dito. Alright. Woo! Time check guys, 7:33. Yan, 7:33. Ito na, Pangasinan na. Ito, isasabi ko maganda. Ala, ito pa yung puno, oh. Nabunot. Di ba ang ganda? Approaching tayo Pangasinan guys, 7:30 AM. Welcome guys. Yan, good morning sa mga kalakbay natin dyan sa Pangasinan. Pangasinan na tayo. Let's go. Isang probinsya na lang. La Union na. At magre-rest lang kami saglit. Siguro mga 15 minutes CR break sa may Shell Rosario, La Union, bago tayo umakyat ng Cannon Road. So 3 bar. Tapos 7:33 AM. Yung ating trip no, yung average fuel consumption niya tumaas ulit, naging 56.2 kpl, 173.6 kilometers. Pero so far guys, medyo mataas yung kpl natin, no, 56.2 kpl. Alagaan lang natin yan, yung ganyang kpl ng motor natin, para hopefully umabot tayo hanggang sa pinaka-town ng Baguio, yung 1 full tank ng Click galing Manila. Let's go! Dito tayo sa may tulay ng Pavillasis. Kasi yung dulo ng tulay na yan, papasok na ng Villasis yan. Villasis, Pangasinan, the vegetable bowl of Pangasinan. 3 bar pa din tayo. Going 2 bar na to. Siguro pagdating natin ng season Pangasinan, 2 bar tayo. Okay, so medyo buhol-buhol yung traffic dito sa mismong palengke ng Villasis. Grabe, buhol-buhol. Ano kasi ito, palengke, busy lugar. Ayan guys, may flag ceremony lang dito sa intersection, kaya nakahinto yung mga motor. Ayan o. Ayan, nakatayo tayo ngayon. Lagay natin yung ating kanang kamay sa ating dibdib. May flag ceremony pala. Ayan o si ate o. Lalaman kung may flag ceremony kasi ayan, nakapatindig yung mga enforcer sa gitna. Tapos na yung flag ceremony. Flag ceremony pala dito sa intersection, kaya naman pala paglagpas dito noon okay na Hey guys, tayo sa may bayan mismo ng Ordaneta. Time check is 8:04. Ayan, alas 8 na, no? Tapos 3 bars pa din tayo, pero going 2 bars na lang to. Bumaba na yung KPL pala natin, no? Kasi medyo traffic na dito sa area na to. Bumagal na rin yung takbo natin, kaya from 56.2 ata kanina nakita natin, ngayon 55.8 na lang. Pababa pa ng pababa. Expect natin yan na bababa pa yan, kasi pagdating natin ng Cannon Road na, paahon na yon. So dahil paahon, so mas na yung makina niya, mas gigil na sa paahon, kaya medyo bababa na yung KPL yan mamaya pag umahon na tayo ng Cannon Road. Sana umabot tayo ng Baguio, no, ng 1 full tank ng Click. Okay, so kita na rito yung bundok ng Cordillera, kung saan tayo aakyat mamaya. Mamaya aakyatin na natin yung bundok na yan. Tanaw na siya dito. Kasi after na ito, Binalonan, tapos ayan, Posorobio, Season. Ayan na, approaching na tayo ng bundok ng Cordillera. Naku po, nag-2 na lang tayo. Malayo pa tayo sa Rosario, La Union. Mukhang magtutulak tayo sa Cannon Road na ito guys 2 na lang tayo dito guys. Naku, plus 20 kilometers. So from here hanggang Baguio, kung 20 kilometers hanggang Rosario, plus 34 Cannon Road, mga 55 kilometers pa siguro galing dito. 55 kilometers din natin kung aabot itong 2 bar natin hanggang Baguio. Langanin no? Pero meron naman tayong baong jerrycan, kaso wala pang laman yan. Doon pa natin papalagyan ng gasolina yan sa Shell Rosario bago tayo umakyat ng Cannon Road, para may baon din tayong gasolina kung sakali man na hindi kayanin, no? Tumirik tayo dun sa Cannon Road, meron tayong baong gasolina. Tingnan natin kung kakayanin ba ng Honda Click. Alright, let's go! Hey guys, ano tayo? Approaching season Pangasinan na tayo. Last na town ng Pangasinan. And then after nun, yun na, Rosario, La Union na tayo. Doon na tayo magsa-second stopover. Na medyo inaantok lang ako, no? Napapapikit-pikit na nga ako. Kaya siguro magpa-power nap lang ako doon kahit mga 30 minutes tayo. CR break, power nap, bago tayo umakyat sa Baguio talaga. Ito, report natin 8:35.
Ang kilometers natin from kilometer 0 ay nakaka 209 kilometers na tayo. Ayan kung nakikita nyo, 209 kilometers, tapos 2 bar na lang tayo guys. Nag-worry ako kasi paahon na yung Cannon Road eh. So kaso kanina pa nag 2 bar to eh. Doon pa lang sa may Binalona nag 2 bar na siya. So far yung ating kilometers per liter ay 56 kilometers per liter. Medyo mataas yan kasi ang claim lang naman ni Honda Click sa kilometers per liter niya 50 eh, 50 point something mga ganyan. Pero yung ngayon 56. So ito na, approaching tayo ng season. Malapit na rin tayo dun sa hihintuan natin sa Shed Select. Kailangan ko lang ipikit saglit yung mata ko kasi inaantok na ako. Ayan 8:35 Let's go guys. Ito na guys, approaching na tayo ng tulay ng La Union. Ito na. Pag nakita nyo na tong mga semento na superhero dyan, yan. Welcome guys sa La Union. Dito na tayo sa may Rosario, La Union. Woohoo! Makakapagpahinga na, makakaidlip na rin tayo sa wakas. Ay, salamat. Eh yung dalawa si Christian tsaka si JM. Yung may dala ng Bergman natin, yan si Christian. Kasi ito yung may dala ng SkyDrive crossover, si JM. Ito, Bued River. Nabubulol pa. Okay guys, stop na tayo sa Shell. Kasi papalagyan natin ng gasolina tong jerrycan natin. Para kung sakali mang tumirik tayo sa Cannon Road, may baon tayong gasolina. Game? CR break muna tayo, CR break, tapos idlip siguro mga 30 minutes bago tayo umakyat ng Cannon Road. So let's go. Charge ko na rin tong GoPro ko. Na, pinuno na natin tong jerrycan natin, ayan 1 liter to eh. So kung sakali man guys, kung sakaling di umabot tong dala nating Honda Click, may baon tayong gasolina, ayan 1 liter. Pahinga muna kami dito, higup-higup lang ng kape. Let's go. Muna kami, mga na to yung mga groggy na. First time mag long ride. Usapan Baguio, ba't pa dumaan ng La Union? Usapan Baguio no? Ba't kailangan pa dumaan La Union eh? Muna kami, sana makaidlip kami. Doon sana may idlipan dun bando. Sa dulo. May idlipan yan dun, parang higa. Palipas lang kami dito bago kami umakyat ng Cannon Road. Para alive tayo. Mahirap naman yung papungas-pungas ka na. Baka pagising mo, wala ka na dito sa kalsada. Pagising mo makakumot ka na ng puti. Pagising mo, maulap-ulap na. Lamig na. Wag. Ulap sa sa pagising mo lang dun yung sunset. Yun na. Hindi naman tayo naka-idlip pero let's go na. Doon na lang siguro tayo midlip sa malamig na lugar. Yan, start na natin to. Tignan natin. Okay 2 bar 941. Tapos nakaka 218 kilometers na tayo galing dun sa may kilometer 0. So tignan natin kung aabot tong 2 bar na to hanggang sa may tuktok ng Baguio, sa mismong town. Kasi kinakabahan ako sa ganito rin yung sa Bergman ko eh. 2 bar ako nag-start dito. Tapos mga bandang kalagitnaan ng Cannon Road, nag-blink na, nag 1 bar na siya. Hanggang sa nag-blink na ng sabay yung gasolina. So, stop muna tayo dyan sa may welcome arc ng Benguet. Yan na yung bundok Taas yan. Ang elevation pala ng Baguio is 1,500 meters elevation above sea level. So, ganun siya kataas. So, parang yan, 2.5 Tagaytay. Yung Tagaytay kasi nasa 600 meters plus elevation lang siya eh. So pag dinimes 2 mo yung Tagaytay, 1,200 lang yon. So plus 300 pa. So 2.5 taas ng Tagaytay yung taas ng Baguio. So expect na natin dito, tingnan natin ilang yung fuel consumption natin. 55.7, kanina 56 to eh, 56.2. So ngayon, dahil paahon na to, expect natin na pababa na ng pababa yung fuel consumption dahil nga ahon na to. Mas malakas ng kumain ng gasolina pagka ahon na yung dadaanan nating terrain. Welcome to Benguet Province. So paglagpas natin dito sa Arco, Benguet na yan, tas La Union to.
Picture muna tayo kasi first time pa lang pumunta nila JM dito. Tsaka ni Smith. So pa-picture lang sila dito. Tapos after namin mag-picture dito, diretso na kami. Akyat na kami hanggang Lions Head. So yung sunod naming stopover sa Lions Head na. Sana umabot ka, boss. Sana umabot tong Honda Click natin. Kasi 1 bar na lang eh. Eh syempre, from here hanggang sa may Lions Head ata nasa 20 plus kilometers. Tapos from Lions Head hanggang dun mismo sa may Baguio nasa 8 kilometers pa yon. Tapos paglagpas ng Lions Head, dyan na yung medyo sobrang tatarik na ng mga kalsada. So mas malakas nang kumain ng gasolina yon kasi matatarik na eh after ng Lions Head. Napasarap yung ating picture. Welcome! Dito na tayo sa Benguet Province mismo. Okay, nasa Benguet na tayo. Lagpas na tayo ng Arco. Let's go! Let's go up! Let's go up to Baguio na. Next stop natin, Lions Head. Siguro mga 30 to 40 minutes yon. Makarating tayo doon. Mga less than 1 hour. Andun na tayo sa may Lions Head. You know, si JM oh! Ito sila Scanio. Yun o, naka-Bergman o. Pauna ako ha. Tingnan natin kung saan aabot itong Honda Click. Wow, ganda ng Cannon Road. Woo! Grabe yung creation ni Lord, no? Ang ganda. Ganda, di ba? Wala. Ayaw na rin umuwi nung kasama natin, no? Nagandahan dito, ayaw na umuwi. Tignan nyo sa likod nyo, tingin kayo sa likod. Hindi na, may drone shot na ako dito eh. Let's go! Okay, so nag-stop over muna kami dito sa may Bridal Veil Falls. Tingnan nyo dito yung falls. May hanging bridge to dito eh. Yun oh. May hanging bridge yan. Punta kayo sa hanging bridge, tapos doon ko kayo pipicturan. Yun, ganda. Maganda yung agos niya ngayon. Minsan kasi lalo pag matagal na walang ulan, minsan tuyo yan, walang tulo, kaya sobrang hina ng tulo ng falls na yan. Pero ngayon, ano sir, kamusta? Maganda ba? Sobra sir. Ay, maganda yan dyan, yung hanging bridge tapos falls. Ayan yung Bridal Veil Falls. Pakaganda. Sige, picturean ko muna sila. Let's go. Grabe, ang ganda talaga niya oh. Falls. Hindi na ako pumunta doon, no? Sila JM lang yung pumunta ron. Kasi nagpalipad ako ng drone dito sa kalsada para mas maganda yung kita ko. Ayan, akala namin sa Lions Head na kami mag-stop over. Eh nakita namin maganda yung buhos nito ngayong falls. Kaya pinamantala namin kasi minsan lang talaga tong magandang buhos na tubig. Minsan mahina siya o kaya talagang tuyo. Okay na, let's go! Ang bira guys, nag 1 bar na guys, so nakikita nyo ba? Hindi masyadong kita kasi yung reflection ng ano eh. Pero 1 bar na lang yung ano natin, motor. Andito pa lang tayo sa Camp 2. O Camp 1 pa nga lang ata to eh. Oo nga, Camp 1 pa lang to. Ayan o, nakikita nyo ba? 1 bar. Bira, magtutulak tayo, magagamit natin yung ano. Baka tumirik tayo dito sa Quezon Road.
Yun na, let's go. Akit na tayo. Semento na dito. Dati guys, nung hindi pa to nagagawa, graba pa to. Ay hindi, graba pa. Kalahati lang yung semento. Graba pa din. Kala ko na semento na eh. Yung paakyat lang pala. Tama lang na sinemento nila yung paakyat kasi nag-i-slide yung karamihan ng mga sasakyan dun eh, kahit mga 4 wheels. Kumbaga wala masyadong traction. Kaya tama lang yon na sinemento nila, inispalto nila yung paahon. Kahit itong pababa, kahit wag na eh. Kasi ano naman to, oo, pababa naman. Yung paahon kasi, naalala ko yun dati, nagba-viral yun, yung mga nag-i-slide yung mga gulong, di sila makaahon. Dahil doon, 1 bar na lang talaga tayo guys, oh. Ako sana umabot tayo. Samahan nyo kaming manalangin na umabot tong ano natin, umabot tong Honda Click natin. Kahit nga lang sa Lions Head, umabot lang siya eh. Wala na, ayun oh, 1 bar na lang talaga. Ay nako, ang ganda ng bundok na to, oh. Parang boulders ng Mount Apo eh. Ganyan yung boulders sa Mount Apo eh. More on puro bato-bato na. Pero puti. Sa Mount Apo kasi white rocks siya. Kaya maganda siyang tingnan. Ganda. Ang linis ngayon ng ano talaga river. Nagagandahan ako. Pag madalas yung ulan kasi brown yan eh. Kulay brown o kaya green. Ngayon medyo bluish white siya eh. Yung river ngayon ganda. Grabe oh, nasa harap lang natin yung ano, bundok. Mamaya mas maganda pa yan doon sa may bago mag Camp 6, yung may tulay, tapos nasa harap lang natin yung ano, bundok na bato. Sharp curve ahon. Yan, dapat ganito yung net. Oh, parang may may clearance. Ayun oh, ganda ng net eh, oh, may clearance. Oh, ganda guys oh. Ito nyo ba yan? Grabe yung basag ng ano oh. Ganda. Woohoo! Ganda! Kita niya, ang ganda oh. Ang taas ng bundok eh oh. Sobrang baba na ng KPL natin, 54 na lang. Mag-53 KPL na lang. Kaya na 56 yan eh. So ganyan talaga, pag paahon, medyo malakas na yung konsumo ng gasolina. Grabe, ang ganda talaga sa Cannon Road. Ang ganda, sobrang ganda talaga sa Cannon Road. Yun oh. Wow. Ito na guys oh. Approaching na tayo sa exciting part ng Cannon Road. Ayan sila oh. Naka Bergman, si Scania, tsaka si JM. Ayan na. Maganda na yung view dito. Yun oh. Ang bira oh. Ganda. Wow. Woo. Ganda oh. Taas-taas pa tong aakyatin natin kung nakikita nyo. Let's go. Paganda ng paganda yung mga view dito sa ano, habang papalapit tayo. Ang ganda na ito, parang Mount Pulag. Yung sobrang smooth nung ano, smooth nung bundok. Ayun, parang Mount Pulag eh oh. Ganda. Wow. Ganda talaga dito sa akin ng road, sobra. Ito na guys, yung gate bago mag-tunnel. So bago mag-tunnel, makikita niyo yan, yung parang toll gate na yan. Ayun na yung tunnel oh, kung nakikita niyo. Ayan, yun. Doon na. Tapos medyo matarik yung ahod oh. Nagbi-blink na yung gas natin guys. So ayun oh, nakikita nyo ba? Nagbi-blink na. Sana nakikita nyo, pero nagbi-blink na siya eh. Anytime soon, ano na to, titirik na. Ayun yung tunnel approaching. Karoon ng soil erosion. Kita nyo yung rock shed na yun, no? Kung siguro kung wala talaga yan, yung mga ano na yan, bagsakan talaga dyan eh. Let's go! Ayan guys, kung nakikita nyo, ayan, para ano, madilim. Nakikita nyo, nagbiblink na yung gas natin. Biblink na siya, pero malapit na tayo sa Lions Head mismo. Pag nakarating na kayo dito, medyo malapit na kayo sa Lions Head. So far, 54 KPL o 53 na lang ang KPL natin. Tapos nakaka 243 kilometers na tayo. Galing Manila, nakaka 243 kilometers na tayo.
So siguro bago tayo makarating ng Baguio, nasa 250 plus or kulang-kulang 260 kilometers bago tayo makarating sa mismong town ng Baguio. Na, malapit na tayo. Ayun, oh, yan, oh, yan, yung orange na pintura na yan, yan na yung Lion's Head. Lion's Head na yan. Eto na. Last sharp curve to, tapos last sharp curve, tapos ito na, Lion's Head. Ay, medyo maraming tao. Yun, oh. Ito, may parking na sila dito, oh. Kunin natin tong parking dito sa kaliwa. Ayan, pasok tayo dito. Park tayo dito. Meron pa rin sa unahan, kuya? Dito na lang? Okay. Sige, sige. So, for the meantime, nakarating yung click natin dito. Nang nagbiblink yung gasolina. Ayan, katunayan, oh. Katunayan, nakarating yung click natin sa may Lion's Head. Pero from Lion's Head, mga, yun nga, kagaya sinabi ko, 8 kilometers pa hanggang sa may town ng Baguio. So tingnan natin kung aabot pa yung nagbiblink na gasolina nito hanggang doon sa may town ng Baguio. Yan, picture muna tayo. Yan na guys, nakarating yung click natin dito sa may Lion's Head. Blinking yung bar niya, nagbiblink na yung bar nito. Tingnan natin kung aabot pa to mismo dun sa may town ng Baguio. Kasi ito na yun eh, start na dito ng packet na yan dyan, papuntang Baguio sa may town. Dyan na magsisimula yung mga steepest gradient ng ahon. Medyo matatarik na yung mga ahon dyan papunta sa may town mismo. Basta simula paglagpas ng ulo ng leon, yan yung indication na sobrang tatarik na ng mga ahon. Kaya tingnan natin kung yung nagbiblink niyang bar kung aabot sa mismong town ng Baguio. Kung magkaganon, edi mission accomplished si Click. Nakapunta siya ng Baguio ng 1 full tank lang. Ayan sila, nagpipicture sila, oh. Yun, oh. Mga pogi, picture sa Lion's Head. Ayan. Ayan yung tatlo, nag-hire pa ng photographer yung tatlo. Ayan. Pambihira yun, sila lang yung nagtaho yun, hindi ako kasali. Grabe naman kayo, hindi nyo iniisip yung kasama nyo. Nagkambagan nga kami. Grabe na, pasisip-sipin mo ako dyan. Ito, sipsipin mo si Kuya Christian. Ito na talaga sikat yung sikat yung strawberry taho dito sa may Lion's Head. Sana umabot to ng Baguio. I-blink na yung gasolina. Check natin, susian natin kung ilang bar. Eyo, nagbiblink na yung gas talaga pa. Ano pa, ilang kilometers pa from Lion's Head, 7 to 8 kilometers pa. Kaya ba ng click? Kaya yan, pampaya subok na yan eh. Subok na lang pa na ako. Nasubukan mo na dito? Na-try mo na dati? Oo. Pero akala ko ba first time pumunta rito? Ay, scripted to eh, scripted, sorry. Naka-try na to. Bira ka. Ano, kakayanin ba ng click? Nagbiblink na yung gas eh. Ayan o, nagbiblink na o. Meron ba yan? kilometers pa ba? 8 kilometers pa pero matatarik na yung ahon eh. Pag nawala yung blink, may lalabas na isang bar pa dyan, oh, sa baba. May nakatagong bar. Oo, meron pa yan. Di nyo Ikaw, kakayanin ba? Kaya Matagal yan. mo nang nagmamotor tsaka naglo-long ride. Patingin mo kakayanin? Kakayanin yan. Yung skydrive niya, kinaya yan. Bira, iba naman yun eh. Click naman to eh. Nga, tapos na kami magtaho-taho rito. Packet na kami ng Baguio. So ayan, malalaman na natin kung kakayanin ba ng Honda Click yung hanggang Baguio, hanggang town na 8 kilometers pa yung layo. Tapos nagbi-blink na yung kanyang gas. Actually same din sa Bergman, naalala ko dito sa may part na to, sa may Lion's Head, nagbi-blink na yung gasolina ng ng Bergman natin nun. Pero nakaabot siya hanggang town, nakapagpagas pa nga tayo sa Shell. So let's see kung kakayanin ng Honda Click na umabot dun sa may town. Na, ayos tayo. Yeah na guys, alis na tayo. Let's see kung itong nagbi-blink na gas aabot. Eto na guys, magsisimula na rito. Yan, hello ulo ng leon. Magsisimula na rito guys yung magsisimula na rito yung matatarik na ahon. Tingnan natin kung aabot. Yan o, nagbi-blink na yung gasolina ng Honda Click natin. Eto na, start na dito. Grabe, tingnan mo yung mga ahon dito, JM. Wow! Start na yan dito. Kaya saan kaya abutin tong Honda Click natin? Saan kaya pupulutin to? Nagbi-blink na eh. Siguro bago makarating ng Baguio to, mga
50 na lang to, 50 kpl na lang. Pero guys, yung gagawin pala natin, hindi tayo magtitingin dito sa kpl. Yung actual na gas consumption yung gagawin natin. So, paano ba yung actual method ng gas consumption? So, magpapagas tayo mamaya, full tank, tapos kung ilang liters, i-divide natin doon sa distance mula Manila hanggang dito. Halimbawa, naka 260 tayo. So, i-divide natin doon sa liters mamaya kung ilan yung liters ng pa-full tank natin. Yun yung magiging actual na fuel consumption itong Honda Click. So malalaman natin kung ilang kpl siya. Manila to Baguio, kung ilang kpl. Wow. Grabe, tarik ng ahon. Ayun na, dito na tayo sa may view deck ng Baguio City. Pero tuba Benguet pa rin to eh. Doon pa yung arko ng Baguio eh. Pagdating natin sa may Camp 8, may kita nyo. Na guys, approaching na tayo ng Camp 8. Hindi ko alam, Camp 8 na nga ata ito eh. Mga ilang kilometers na lang, andun na tayo sa mismong rotonda ng Baguio City. Yung sa may town. Lapit na, konti na lang. So far, tumatakbo pa tong click natin kahit nagbiblink na yung gasolina, no? Yung bar ng gasolina. Tumatakbo pa naman. Woo! So, I think mission accomplished to, na makaabot tayo doon sa town ng Baguio, sa may gasolinahan. Ayun na. Dito na tayo sa mismong barangay Camp 8. So, Camp 8 na to. After neto, town proper na ng Baguio. Let's go! Woo! Tapos malalaman natin mamaya kung magkano kung ilan yung fuel consumption nito after natin magpa full tank. So maghahanap na lang tayo ng mga nearest gasoline station dito pagdating natin ng town. Yung pinakaunang gasolinahan na makikita natin, papagas tayo para malaman natin kung ilan yung kilometers per liter ng Honda Click Manila to Baguio one shot. Let's go! Congratulations, Honda Click. Nakarating ka ng ng Camp 8 or actually Baguio na to eh. Nakarating ka ng Baguio na one full tank lang galing ng Manila. Congrats! Eto na. Pag nakita nyo na tong hospital ng Baguio, eto na yun. Baguio Medical Center. Talagang Baguio na to. Sabi tayo dito, Breathe Baguio. Laki ng sign, no? Tingnan natin kung ilan yung fuel consumption natin. Yan, to. Ito na tayo pagas. Mahal lang, grabe, 69. Yung lang yun ha, yung regular. Thank you. Ay, salamat. Dito na tayo. Ito, regular. Woo! Dito tayo sa mismong ito yung rotonda ng Baguio. So ang total kilometers natin from kilometer 0 is 253.4. Tapos nagbiblink na yung gas natin. Anytime soon talagang titirik na rin to. Tapos ang kpl natin dito sa may dashboard natin, ang sabi niya 52.5. No, pero ang susundin natin yung full tank method, yung full tank, tapos compute natin yung distance divided by dun sa liters na magagamit natin. So hindi natin nagamit tong jerrycan. Oops, hindi natin nagamit kasi umabot naman yung gasolina natin. Blinking na nga lang. So paubos na rin yan. So congratulations. Congratulate na naman yung Honda Click. Nakaabot siya ng Manila to Baguio one full tank. So ayan, check natin kung ilan yung fuel consumption. Malalaman natin yan. So far nakaka 4 liters na siya. 4 liters 4.5. May reserve pa. Hindi pa nga umabot ng 5 liters eh. Sige kuya. Okay na yan. Lagpas na dun sa may bakal na guhit, no? Okay na po yan. Yung punong-puno. So 4.69. So 4.7 liters. So compute natin 328. So compute natin 4.7, 4.69. Ilang tayo? Ilang odo? Compute natin 253.4 divided by 4.69 yung liters. So ito yung fuel consumption ng Honda Click in 3, 2, 1. 54 kpl yung Honda Click. 54.0298507. So 54
kpl, pero yung dito sa ating dashboard, ang sabi niya is 52. So sa actual full tank method, mas mataas yung kpl ng Honda Click versus dito sa kiniklaim ng dashboard lang na 52.5. So, di ba? Sobrang tipid. So alam nyo na guys, so sa mga Click users natin, alam nyo na kaya ng Honda ang Manila to Baguio, one full tank only. Let's go. Woo! So reset na natin tong trip A. Ito yung trip A, 253.4. So reset natin. Reset. Yan, 0-0 na ulit siya. So let's go. So ang gagawin namin after namin dito, didiretso na muna kami ng Atok, kasi doon kami mag-i-stay ng one night. So after namin ng Atok, kinabukasan bababa kami ng Baguio, tapos dito naman kami mag-i-stay ng one night. So 3 days 2 nights kami. Yung first night namin sa Atok, yung second night dito sa Baguio, and then Wednesday uwi na rin kami. So yun, isang yo-yo naman dyan. Yo-yo, yo-yo. Welcome to Baguio guys. Mission accomplished on the Click. Good job, good job. Hindi natin nagamit. Ang gagawin na lang natin dito sa jerrycan natin na hindi natin nagamit, babaon na lang natin doon sa Atok pag kailangan natin ano. Alright, let's go.